Napabalikwas ako ng bangon. It's morning na pala. Si Mami, nasaan kaya siya? Janice, tinig ni Mami mula sa labas ng room ko. Akmana akong babangon ng bigla siyang iluwa ng door ng kwarto ko. Janice, okay ka lang ba? Bungad niya sa akin. I can see in her face ang labis na pag-aalala. Tumangulang ako. Saka ko lang napansin na pawisan pala ako. Nagsisisigaw ka. Binangungot ka na naman ba? She gasped by her. Gusto ko sabihin kay Mami na no, pero walang boss na lumabas sa bibig ko. I just nodded. Napansin kong malungkot ang mukha ni Mami. Prepare yourself. Pupunta tayo kina Nana. Pagkasabi niya yun, muling rumistro sa isip ko ang mukha ni Mira. Oo, si Mira. Kahapon lang natagpuan ang katawan niya. Patay na siya. Patay na si Mira. Yumakap sa akin si Mami. Lakasan mo ang loob mo, Janice. Natagpuan ko na lang ang sarili kong humihikbi. Lumuluha. Si Mira, wala na siya. Bakit hindi ko matanggap? Mahal ko si Mira. I love her like a sister. Kaya napasakit para sa akin. Pakiramdam ko na matayan ako ng kamatid. Bumitaw si Mami mula sa pagkakayakap sa akin. Pupuntahan natin si Mira ngayon na. Huwag ka nang malungkot. Parang hindi ko siya kayang makita. Ayoko siyang makita na nakaratay sa loob ng kabaong. God, what should I do? Sige na magbihis ka na. Pagkatapos ay hinalikan niya ako sa noo at saka lumabas ng kwarto. Nang makapaghanda na kami, sakto namang dumating si Tita Adela. Halos hindi maipinta ang mukha niya. Tila mayroon silang pinag-uusapan ni Mami na hindi ko alam. Gayunman, I'm not interested or whatever it is. Anyway, hapon na kami nang makarating kina Nana. Napakalungkot ng ambience doon, especially si Nana. Tulala lang siya at tila wala sa sarili. Tanging luha lang sa mga mata niya ang aming nakikita. Our condolences, Clarice. Mami greeted her. Tumingin lang si Nana sa amin. But after that, tumako ulit ang tingin niya sa kawalan. We all know kung gaano niya kamahal si Mira. Maybe ako man ang nasa kalagayan niya sa mother. Magkakaganito rin ako. Pagkatapos na ibumungad sa amin si Tito Roger, tuloy kayo, Mrs. Ocampo, Adela. Hindi rin ito nagawang mabuti. I could see the sorrow in his face. I'm sure pinipilit na lang nitong maging matatag. Mahirap naman kasi talagang tanggapin, lalo at nag-iisang anak nila, si Mira. Mailan na rin palang mga bisita ang naroon bago pa kami dumating. Naroon ang mahal kong kaibigan sa kabaong na iyon. Doon nakahimlay si Mira. Natatanaw ko sa siya. Halos hindi ko mayakbang ang mga paa ko. But wait, bakit ganito ang amoy sa lugar na ito? Malansa. Yup, that's the correct term. Malansa ang naaamoy ko. Masangsang na amoy. Nagpatiuna na sa akin si Mami at si Tita Adela. Tinungo nila ang kabaong kung saan nakahimlay si Mira. Baka sa mga kilos nilang labis na pakikiramay. If they only know how worst my feeling is towards Mira's death, malamang mas maaawa sila sa akin. Mahal na mahal ko si Mira. Higit sa isang kaibigan dahil parang kapatid ko na siya. Gusto kong umiyak ng todo sa lugar na walang makakarinig sa akin. Sana alam ko, sana nakita ko, sana naituro ko, sana sabi ko na nagkaroon ako ng pangitain. Sana natulungan ko siya. Oh Mira, sana natulungan kita. Biglang pumasok sa isip ko si Rene. Nasaan kaya siya? Supposedly natin rito na siya eh. Nagpalinga-linga ako sa paligid. Tumingin ako sa harapan. Wala. Sa likuran. Wala. Sa kaliwa. Wala. Sa kanan, oh my God. Napatras ako. Nagulat ako sa aking nakita. Mira, bulong nito. Si Nana. Mira, humihikbi siya. Kahabag-habag ang itsura niya. Bakit Mira? Bakit mo ako iniwan? Punong-puno ng luha ang mga mata niya. Doon na lumapit sina Mami at si Tita Adela ng maulinigan ito. Mabilis nila itong niyakap. Maging ako. I found myself crying. I know how she feels. Napakasakit noon. Nahagip ng aking patingin si Tito Roger. Ang mga mata nito, baka sa mga mata nito, ang matinding galit. Marahan kong nilingon ang kinaroroonan ni Mira. I have to be strong. I need to see her. Then humakbang ako patungo sa kabaong niya. Habang naglalakad ako palapit, para akong nabingi na wala ang ingay sa paligid. Napakalakas ng kabog ng dibdib ko. Wala akong ibang marinig, kundi ang kabog ng dibdib ko at ang aking paghakbang. This is odd. I can't hear everybody. Abot kamay ko na ang kabaong ni Mira nang mapahinto ako. Ano ang mga yun? Totoo ba itong nakikita ko? Bakit may mga bango? Napakaraming mga bango sa ibabaw ng kabaong ni Mira. Patakbo akong lumapit dito at saka ipinagpag ang mga ito. Nagsilipa na naman ang mga bangaw papalayo.
Habang sinusundan ko ang mga ito ng tingin, tiningala ko ang mga ito. Then I realized, nandito na pala ako, dito sa harapan ng kabaong ni Mira. Napalunok ako at napapikit sa aking kinatatayuan. Pagkakuha na marahan akong yumuko habang nanginginig ang aking katawan. Makikita ko na siya. Makikita ko na si Mira. Heto na. And holy Christ, nagimbal ako. Bakit? Bakit wala siyang mukha? Wala akong makita kundi ang malago niyang buhok. Sigurado ako sa nakikita ko ngayon. Wala siyang mukha. Napatras ako dahil sa takot at agad din nilingap ang paligid. I saw them. Abala silang lahat. Napatras pa ako. Sige, atras pa. Kailangan kong umatras. Atras pa. Sige pa. Sa ilalim ng kabaong ni Mira, may nakikita ako. Kaya umatras pa ako habang habol ko ang aking hininga. Bilis atras pa. Sa ilalim nito, may kung anong nakatayo. Wala na akong iba pang nagawa. Tinulog ko na lang ang bibig ko dahil sa aking nakikita. Oh my God, may nakatayong paa sa ilalim ng kabaong ni Mira. Nalay ako sa pagkakatihaya kaya tumagilid ako ng higa. I can hear my mom's breath. She's at my back, katabi ko. Napakalamig, giniginaw ako. Sinubukan kong mamalaktot to embrace myself, but still is not enough. Bahagya akong iminulat ang aking mga mata. I saw my phone in front of my face. Matapos iyon, pikit mata ko itong kinapatos kung anong oras na. It's 10:15 in the evening. Naramdaman kong gumalaw si Mami sa aking likuran. Mami, yakap mo ako. I whispered and I know she heard it. Segundo nga lang at naramdam ko ng kanyang braso na dumantay sa akin mula sa likuran. She always do that. Ang yakapin ako mula sa likuran. And I'm comfortable with that. Lalong sumasarap ang tulog ko. But wait, malamig ang mga braso niya nang kapain ko ito. It's impossible na mas makaramdam siya ng lamig kaysa sa akin dahil mas malapit ako sa aircon. Muli kong hinawakan ang braso niya. Napakalamig talaga nito. Mami, are you okay? I asked her. She did not respond. Mahimbing na siguro ang tulog niya. Then suddenly, my cellphone rang. I look at it. A call from an unknown number. Sino kaya ito? Pero hindi ko na lang ito pinansin. Instead, pinagpatuloy ko na lang naglot kong tulog. Mami, dantay mo ako. Utos ko muli sa kanya. Maya-maya nga'y dumantay na si Mami sa akin. Naramdaman kong kinulong niya ako sa kanyang braso at hito. Oh, I love it. Napakasarap matulog kapag ganito. Then my cellphone rang again. Darn it. Sino ba kasi itong tawag ng tawag? Mabilis kong dinampon ang cellphone ko and I answered it. Hello? Janice. Sagot nito mula sa kabilang linya. Hindi ko ito ganong marinig dahil choppy. Sino to? Janice. Garalgal ang boses nito. Siguro dahil sa signal. Hello, choppy. Sino ka? Pulong ko pero tila pasigaw ang pagkakasabi ko. Janice. Magulo pa rin ang linya. Ano ba yun? Sa puntong iyon parang gusto ko nang putulin ang tawag. Sabi ko, isa pa at ibababa ko na to. Sabi ko malilate ako ng uwi. Biglang luminaw ang linya. Naiintindihan ko na ang sinasabi ng nasa kabilang linya. Gosh, is this real? Oh my God, parang huminto ang mundo ko. Nakitawag lang ako kasi Lobat ako Janice. Noon ako nagsimulang makaramdam ng panginginig. Tumindig ang mga balahibo ko sa katawan. Nagsimula na rin magilid ang luha sa aking mga mata. God, please help me. Janice, bakit? Pinilit kong magsalita. Mami, ako nga Janice. Bakit? Shit, sino itong katabi ko? Napasigaw ako at dali-daling bumangon. Naramdaman ko na lang na pinagpapawisan ako ng malamig. Janice, okay ka lang ba? Si Mami habang may dala-dala siyang tubig. Naluha na lang ako. Bangungot na naman. Agad na akong niyakap. Janice, anong nangyari? Bigla ka na lang hinimatay dun sa burol ni Mira. Hindi ako makapagsalita. Bakit ganun? Gusto kong sabihin kay Mami ang lahat. Gusto kong malaman niya ang lahat. Pero wala akong magawa. Hindi ako makakilos. Hindi ako makapagsalita ng mga oras na iyon. Umitim siya sa pagkakayakap sa akin. Janice, anong nangyari? Nag-aalala na ako sa'yo. Nanginginig ka. Baka sa mukha ni Mami ang labis na pag-aalala. Pero bakit na yan? Hindi ako makasagot. Hindi ako makapagsalita. Janice, nakahawak na si Mami sa kabilang balikat ko. Maya-maya ay nakita ko si Tita Adela. Papalapit siya sa amin. Janice, okay ka lang ba? Hinimas ito ang buhok ko. Tumingin lang ako sa kanya dahil hindi ko magawang magsalita. Idinaan ko lang sa tingin ang gusto kong sabihin. Pinilit kong mangusap sa pangitan ng mga mata ko. Pero hindi niya ako naintindihan. Hindi niya ako napansin. Bumaling siya kay Mami. Si Lina nandito na siya. Ilang segundo lang ay may pumasok na mula sa pintuan. Isang lalaki na sa tansya ko'y may edad na rin. Kilala ko siya. Si Mang Isko.
Siya yung nangungupahan sa second floor. Mabilis itong nilapitan ni Mami. Mang Isko, pagkatapos ay napatingin siya kay Tita Adela. Si Mang Isko yung prime investigator na nakasign sa kaso ni Mira. Ani Tita Adela, habang tila hindi mapakaling pinaglalaroan ng mga kamay. Naalala ko na. Si Mang Isko nga pala ay isang pulis. Madalas ko siyang makitang rumoronda tuwing gabi sakay ng police mobile. Akalain mo siya pala ang may hawak ng kaso ni Mira. Mrs. Ocampo, kinamayan ni Mang Isko si Mami. Sinalo naman ni Mami ang pala ditong nakalahat. We're glad na ikaw ang humawak sa kaso ni Mira. Hindi na kami mahihirapan na makapagbigay ng pahayag. Salamat. Napakalikot ng mga mata ni Mang Isko. Hindi niya ako magawang tingnan ng diretso. May prime suspect na ba kayo, Isko? Tanong ni Tita Adela. Matagal na yatang kakilala ng Tita Adela si Mang Isko. Meron na. Inilibot muna ang mga mata sa buong paligid. Joey, tumingin ng makahulugan si Mami kay Tita Adela at pagkatapos ay bumalik kay Mang Isko. May ebidensya na ba? Napayuko si Mang Isko. Wala pa. Pero, habol ito ang sariling hininga. Hindi na kasi siya nagpakita pa pagkatapos ng mga pangyayari. Isa pa, siya ang pumatay, Mang Isko. Nanginginig ang boses ni Mami. Pero wala ka sa tapsihan na yun ang dalhin doon ni Joey ang bangkay ni Mira, tama. Hindi magawang tingnan ni Mang Isko si Mami sa mga mata. Napaiyak na si Mami at agad man siyang niyakap ni Tita Adela. Naduwag ako. Alam ko na mangyayari yun pero, Mrs. Ocampo, alo ni Tita Adela, no, kasalanan ko. Kung nireport ko agad ang mangyayari, sana huli kagad ng mga polis si Joey. Tama lang ang ginawa mo, Mrs. Ocampo. Kung nagkataon, maaari ka pang madamay sa kasong ito. Pwede kang mapagbintangan ng kasapwat kapag nagkataon. Malumayan na paliwanag ni Mang Isko. The truth is, hindi ko sila maintindihan. Hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari. All I know is, alam na ni Mami na mangyayari ito. Hindi ko alam kung paano. Basta ang alam ko, una niyang nilapitan si Mang Isko. But the problem is hindi siya pinaniluwanaan ito. Wala naman kasing matibay na ebidensya si Mami kung paano niya ipapaliwanag ang dahilan kung paano niya nalaman na doon nga matatagpuan ang bangkay ni Mira bago pa ang pangyayaring iyon. Until nangyari na nga. Katwiran ni Mang Isko, tama lang ang ginawa ni Mami na hindi muna ito mag-report sa mga pulis dahil kung ginawa niya mga yun, malamang ay kasama na rin siya sa mga suspect. Pero paano niya nalaman ang nangyari iyon? Paano niya nalaman na si Tito Joey ang nagdala kay Mira doon? Napagulhol si Mami. Ano ang gagawin natin? Kailangan natin ng matibay na ebidensya at ayoko nang ma-involve ka, Mrs. Ocampo. Tumingin si Mang Isko sa akin at si Janice. Sabi ko na nga ba may pagtingin ng matandang ito kay Mami. This past few days napapansin ko ang siserong intensyon niyang makatulong sa pamilya ni Mira, lalong-lalo na kay Mami. Ngunit pinili na lang ni Mami na manahimik tungkol sa bagay na iyon. Ganon din si Tita Adela. Alam kong alam din nila ang tungkol kay Mang Isko. Wala na rin itong asawa. May isa itong anak ngunit nasa ibang bansa. Hindi imposibleng labis itong nangungulila sa pagmamahal. Of course, malaki ang posibilidad na si Mami ang napagbalingan niya. 10 taon na rin kasi naman itong nakakasalamuha. So why not? Napabuntong hininga si Mang Isko. May kilala akong paranormal expert. Napabaling ang tingin sa kanya ni Mami at Tita Adela. Si Kapining bang tinutukoy mo? Si Tita Adela. Tumangulang ang lalaki. Tinawagan ko na siya. Humingi na ako ng tulong sa kanya. Pumayag na siyang tulungan tayo. Napulong nga lang ang pag-uusap namin na sa linya. Pagkasabi ni Tita Adela na tumingin siya kay Mami. Classmate namin siya ni Isko nung college kami. Matutulungan niya tayo. Kinabukasan pinuntahan namin yung sinasabi ni Mang Isko na makakatulong daw sa amin dito sa Manila. Hindi naman ito kalayuan sa amin. Lahat kami ay desidido nang makita ang sinasabi niyang paranormal expert. Ayon kay Mang Isko, marami na raw itong natulungan kahit mga kakilala at makapangyarihang personalidad. Napakalaki ng bahay nito. Masasabi ko ang mansyon nito dahil sa lawak. Dire-diretso lang kami pumasok sa loob dahil hindi naman nakalakang pito. Isa pa mukha na ang feel at home itong si Mang Isko. Maganda ang loob ng bahay. Halatang ginamitan ng mga mamahaling materyales. Ngunit sa kabila noon, napag-alaman ko mula kay Mang Isko na 2 tao lang daw ang nakatira dito. Wala yatang tao, Mang Isko. Bulong ni Mami. Mukha lang walang tao. Nandyan lang sa paligid yun. Ani Mang Isko na palinga-linga. Sa lahat kami nagkanya-kanyang lakad para kami nagwi-window shopping sa isang mall. Sa lawak at dami ng mga furniture sa paligid, isang pinto ang nakaagaw ng aking atensyon. Patungo pa lang ako roon ay natigilan ako. Ano yun? Parang may naririnig akong bumubulong. Nilingin ko sina Mami at Tita Adela. May mga sarili silang mundo at abala habang namamangha sa paligid.
So bumaling uli ako sa pinto na ilang hakbang na lang mula sa aking harapan. Humakbang ako ng marahan at patungo roon. Bakit kaya may naririnig ako? May naririnig akong bumubulong. Hindi ko naman maintindihan. Nagpatuloy ako sa paghakbang. Marahan lang ang aking paghakbang habang nakapako ang tingin ko sa naturang pinto. May butas ito sa gitna kaya naisip kong silipin ito. Ang butas na yun ay sinlaki lamang ng isang mata. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Taglian kong sinilip ang butas. Madilim, wala akong makita. Wala akong makita, maliban sa, ano kaya yun? Isang pares. Ano ba yun? Sinili ko pang mabuti at pinakatitigan. Oh my God, bigla akong nagimbal. Oh hindi, ito na naman ang mga ito. Sigurado akong nakita ko ng mga ito. Napalunok ako ng marin habang pinagmamasdan ito. Nakatayo. Oo, nakatayo ang mga ito. May nakatayong paa. Napaatras ako. Janice, may tumawag sa akin. Agad akong napalingon. Boses sa iyo ng isang lalaki. Actually, lahat pala kami ay napalingon. Sa aking kaliwa, nakatayo ang isang lalaki. Sino ang lalaking ito? Ngayon ko lang siya nakita. Paano niya ako nakilala? Ayos na ayos ang buhok nito. Naka-long sleeve ito at naka-shorts, nakaputi. Ang mukha nito dahil sa foundation. Sa tingin ko, which is obvious naman, napakatamos ng ilong nito at mukha na rin matured. Nakatingin lang siya sa akin. Kapining, sigaw ni Mang Isko. Napabaling ako kay Mang Isko. Lumapit siya sa naturang lalaki. Kumusta Kapining? Wait, hindi siya nito tinignan. Sa halip bumaling ito kay na Mami at Tita Adela. Lahat kami nagkatingin. Napahalakhak naman si Mang Isko. Kapining, sila nga pala hindi mo na sa kailangan ipakilala sa akin. Hindi na siya pinatapos nito. Napawang ang bibig namin. Hindi ko matukoy pero tila may kakaiba rito. At alam kong hindi man magsasalita sina Mami at Tita Adela. Ramdam kong napansin nila ang napansin ko. Tumingin ito sa akin. Ang batang ito ay si Janice. Pagkatapos ay tumingin ito kay Mami. Ang babaeng ito naman ay si Selena Ocampo, isang college teacher at ina ni Janice. Humakbang ito ng bahagya. Adela, sa itsura pa lang nito, mukhang nakilala niya agad si Tita Adela. Nawala ka sa linya nung kausap kita. Napanganga ako. Paano niya kami nakilala ni Mami? Kaya ito pa lang naman ang una namin pagkita. Umabante si Tita Adela. Kapaning, tungkol ito, alam ko nga ipinunta ninyo rito. Namunot ang noon ito. I'm sorry, hindi ko kayo matutulungan. Pagkatapos ay tinalikuran na kami nito. Nagkatinginan lang kami. Hinabol nila si Kapining patungo sa sala. Samantala ako naman ay marahan munang nilingon ang pintong sinilip ko kanina. Pagkatapos nun ay tumalilis na rin ako sa sala. Kapining, pero hindi mo pa narinig ang aming panig. Habol ni Mang Isko. Nasa sala rin ako ng kumilos si Kapining. Alam ko kung ano ang nangyari. Alam mo naman pala kung gayon, bakit hindi mo kami tulungan? Nanginginig na sabi ni Tita Adela. Marahan kaming nilingon ni Kapining. Ayoko pang mamatay. Lahat kami halos napatras sa aming kinatatayuan. Hindi namin inaasahan ang sinabing iyon ni Kapining. Tila nabalot ng kakaibang hangin ang buong kabahayan. Ano pong ibig ninyong sabihin? Tanong ni Mami na parang naluluha na. Maya-maya may sumulpot na estudyante sa aming likuran. Isang lalaki. Nakabagpak ito at mukhang nerd. Magandang araw po. Pwede po kay Justin. Sabi nito kay Kapining. Tumingin muna sa amin si Kapining bago nagsalita. Maupo muna kayo. Maghahanda lang ako ng pagkatayan. Pagkatapos ay tumingin ito sa batang estudyante. Sandali lang, tatawagin ko si Justin. Tumango lang ang mga estudyante bilang tugon. Pagkatapos na napagmasdan ko ang mukha nito. Hindi ko matukod kung saan ko siya nakita, pero pamilyar sa akin ang mukha niya. Justin, sigaw ni Kapining. Si Justin marahil ang anak nito. Justin, may bisita ka. Pero walang tugon mula sa kanyang mukha. Sa laki ba naman kasi ng bahay nila, tila imposibleng marinig sila mula sa ibaba. Tumayo si Mang Isko. Ako na ang tatawag kay Justin. Baka natutulog pa yun sa kwarto. Mukhang malapit din si Mang Isko sa anak ni Kapining. Bago humakbang bumaling muna siya sa isang batang estudyante. Iho, anong pangalan mo? Para masabi ko kay Justin. Kenny po. Sabay ang ngiti nito. Kenny, sandali lang ha. Pupuntahan ko lang siya sa kwarto. Pagkatapos nun ay umalis na si Mang Isko. Umalis din si Kapining at nagtungo sa kusina. Pagbalik ay may dala na itong merienda. Hot cake kata, iton at soft drinks. Kasabay nito ang isang batang lalaki. Ito marahil si Justin. Nakangiti ito sa akin. Dad, may bisita po pala kayo. Kilala ko ang Justin na ito. Biglang dumagundong ang dibdib ko. Matapos akong tingnan ito ng masinsinan, tumungo na ako kay Kenny. Kenny, ang aga mo pre. Bati ni Justin. Tumangulang naman si Kenny. O siya, doon na kayo sa kwarto at may importante kami pag-uusapan itong mga bisita ko. Utos ni Kapining.
Tumayo na si Ken at pumunta sa pwesto ni Justin. Pero bago yung nakita kong sinulupan muna ako ni Justin at may kasama pang pagkindat. Tama, natatandaan ko na. Schoolmate namin siya ni Mira. Alam ko kung gaano ito kaloko at mahabang kwento. Anyway, nang mawala na sa paningin namin ang dalawa, bumaling na sa amin si Kapiling. Nakita niyo ba yun? Ako na lang ang pamilya ng batang iyon. Kapag nakialam ako sa isang ito, sa kaso ninyo, mamamatay ako. Biglang tumahip sa kaba ang dibdib ko. Nakita ko namumula ang mga mata ni Mami. Hindi po namin kayo maintindihan. Pagtungtong pa lang ninyo dito sa bahay ko. Halos hindi ito makapagsalita. Nasa hukay ng isang pako. Seryoso bang lalaking ito? Nanginginig na kaming lahat sa takot. What does he mean? Hindi naman siya maunawaan. Ibig sabihin ba niya lahat kami ay mamamatay at ayaw niyang madamay? Bakit? Paano? Pero nakuha nito ang tiwala namin. Imagine he already na darating kami parang humingi ng tulong. Naging ang mga pangalan namin ay alam din niya. Kung ngayon walang dudang malaki talagang magagawa niya kapag tinulungan niya kami. Hindi niya napigilan ni Mami ang kanyang emosyon. Napaiyak na siya at napayakap sa akin. So anong dapat namin gawin? Tanong ni Tita Adela. Halata sa tono at panalita niyang pagkainis. Mamamatay ba kami? Iyon ba yun? Paus na rin ang boses niya. Yumuko lang si Kapiling. I'm sorry. Subalit agad itong nagangat ng ulo. Mahal ko si Justin kaya hindi ko kayo matutulungan. Pagkasabi niya yun ay lumisa na ito. Niyakap ni Tita Adela si Mami na patuloy sa pag-iyak. Sabi na nga ba Adela, may masama akong kutob sa mga nangyayari. Gagawa tayo ng paraan. Mag-iisip tayo ng paraan. Napapaiyak na rin si Tita Adela. Hindi nila lintana. Humakbang ako palayo sa kanila upang habulin si Kapiling. I have to convince him. But how will I do that? Hindi ako makapagsalita. Hindi ko alam kung anong dapat kong sabihin. Nasa labas na si Kapiling papuntang garden nang maabutan ko siya. Kinalabit ko siya. Agad naman niya akong nilingon. Janice, pero wala akong masabi. Hindi ako makapagsalita. Bakit? Bakit parang pakiramdam ko ay nawalan ako ng dila? Heaven daw at hinawakan ako sa magkabilang balikat. I know hindi ka makapagsalita. Shit! Kinikilabutan ako sa pinagsasasabi ng lalaking ito. How did he know that? Hindi ko maiwasang bumilib sa kanya. Subalit hindi ko rin maiwasang kabahan dahil sa presensya niya. Janice, makinig ka. Biglang sumerseryoso ang mukha nito. Tatapatin na kita. Pagkasabi niya noon ay bigla na namang bumilis ang kabog ng dibdib ko. Ito na naman ang hindi maipaliwanag.